Ang politika ay nasa sentro ng atensyon sa Syria habang tinapos ni Pangulong Ahmed al-Shara ang unang parlamento sa Damasco matapos ang panahon ni Assad. Inanunsyo ng otoridad ng Syria ang huling 70 mambabatas sa 210 miyembrong pansamantalang parlamento na pinamumunuan ni al-Shara, kaya mapupulong na sila para sa unang sesyon sa susunod na linggo. Mahigit 8 buwan matapos simula ng proseso ng pagbuo ng pamahalaan. Kasama natin ngayon si Ahmed Sharawi, Research Analyst sa Foundation for Defense of Democracies. Ahmed, salamat sa pagsama mo sa I-24 News English. Ito ba ay isang hakbang sa tamang direksyon patungo sa transisyong pampulitika sa Syria? O sa huli, ito pa rin ba ay isang katawan na pangunahing kontrolado ng pagkapangulo? Salamat sa pag-imbita. Tama ka, ito ay pagtatangka ni Shara na sentralisahin ang kapangyarihan. Muli, siya na talaga sa 70 miyembro. Bahagi ito ng ikatlong bahagi ng parlamento ng Syria. Nagsimula ang proseso ng pagpili noong Oktubre 2025. Pero para lang sa mga nanonood, ipapaliwanag ko kung paano isinagawa ang prosesong ito o kung paano itinalaga ang parlamentong ito. 2/3 ng parlamento ay pinili ng isang komite na itinalaga mismo ni Shara. At ito ay mga regulasyong ibinigay sa kanya sa Deklarasyong Konstitusyonal na nilagdaan noong Marso 2025. Kung titignan mo ang mga pangalan at kaugnayan ng karamihan sa mga itinalagang miyembro, makikita mong bahagi sila ng panloob na bilog. Pero hindi sila lumilihan ng isang magkakaibang parlamento. Hindi lang sa usapin ng etniko o relihiyosong pinagmulan, kundi pati na rin sa pagkakaiba-iba ng opinyon. At makikita mo na karamihan sa mga taong itinalaga ay kaalyado ng pamahalaan ng Damasco at sa paraan ng kanilang pagpapatakbo. Tungkol sa representasyon o kakulangan nito, ang prosesong ito ay tiyak na nagpapataas ng mga tanong tungkol dyan, lalo na para sa mga Druze, ang aking minorya. Naantala ang pagpuno sa mga pwesto sa Suweta. Anong ibig sabihin nito sa limitasyon ng Estado sa mga lugar na karamihan ay Druze? Kaya nung nagsimula ang proseso noong Oktubre 2025, may ilang mga probinsya na hindi sinama. Isang swida sa mga ito dahil wala namang kontrol ang Estado sa teritoryong yon. Ganon din ang mga probinsya sa hilagang silangan ng Syria na hawak ng pinamumunuan ng mga Kurdish na Syrian Democratic Forces. Pero pagkatapos ng kasunduan noong Enero, nagkaroon ng kasunduan na magsagawa ng eleksyon sa mga probinsyang iyon at kaya napunan ang mga posisyong ito. Pero nananatiling palaisipan ng Sweda. Sa tingin ko, inakala nung marami na magtatalaga si Shara ng mas maraming Druze at taga-Swida para mapunan ng puwang na yon. Mukhang ipagpatuloy pa rin ng gobyerno ang pagpapaliban ng eleksyon doon. Gayunpaman, merong itinalagang 2 individual mula sa Swida, isa ay Bedouin at ang isa naman ay Druze. Gayunpaman, ang Druze, ibig ko sabihin ang Druze na mambabatas na napili ay kaalyado ng gobyerno at hindi kaalyado ng mga grupong Druze na may kontrol sa Sweda at mga karatig nito. Ngayon na alam na natin ang tungkol sa 210 mambabatas. Ano ang susunod? Sa Lunes ang unang sesyon. Ano kaya ang pangunahing agenda ng bagong gobyerno? Sa tingin ko, ang unang hakbang ay ang pagdedesisyon kung sa mga komite magtatrabaho ang mga mambabatas na ito. Pero sa tingin ko, ang mahalaga dito ay ang Syria ay pinamumunuan sa pamamagitan ng mga presidential decree mula nang bumagsak ang rehimen ni Assad. At ayon sa konstitusyon ng Syria, ang Pangulo ay may ibig kong sabihin eksklusibong kapangyarihan. Pero dapat gumanap ng papel ang parlamento sa mga usaping panloob, maging ito man ay pagbibigay ng amnestia o pag-apruba ng budget. Sa nakalipas na 1.5 taon, ehekutibo ang gumawa ng lahat ng desisyon. Interesante makita kung magkakaroon ng hindi pagkakasundo sa parlamento at ehekutibo o mas lalakas ang kapangyarihan ng parlamento. Pero based sa kung paano naganap ang transisyong ito mula pa nung unang araw at kung paano ginawa ang konstitusyong ito, malabong makakita tayo ng isang tunay na parlamentong kumakatawan sa kagustuhan ng mga tao. Dahil dito, lalong lumalapit ang Syria sa demokrasya. O sige Ahmed, ang Ministeryo ng Katarungan ng Syria ay katatapos gumawa ng draft na batas para protektahan ang karapatan ng mga biktima noon panahon ni Assad. Ito ba ay hakbang tungo sa tunay na transitional justice o simbolikong kilos lang sa ngayon?
Palagay ko may tunay na pagsisikap para sa transitional justice. Sa tingin ko, nagkaroon ng maraming paglilitis laban sa mga opisyal noong panahon ni Assad, kabilang ang mga miyembro ng militar at mga tauhan ng seguridad. Pero sa parehong panahon, kung titingnan mo ang pagiging maluwag ng gobyernong Syrian sa ilang negosyante noong panahon ni Assad at sa ilang opisyal na nakikita ng gobyerno ng Syria na may potensyal na mapakinabangan, mapapera man, doon mo makikita na nagsisimula ng lumitaw ang agwat o hindi pagkakapare-pareho sa pagsasakatuparan ng transitional justice. At marami ng reklamo at kritisismo mula sa mga mamamayang Syrian tungkol sa isyong ito, ang kakulangan ng transitional justice. Delikado ito dahil kapag walang transitional justice, maaring solusyonan ng mga tao ang problema sa sarili nilang paraan. At nakita na natin ang mga pagpatay na nangyayari laban sa mga miyembro ng rehimen ni Assad, mga puwersa ng seguridad nitong nakaraang 1.5 taon. Mula ay kumikilos ang mga ordinaryong tao sa sarili nilang paraan na hindi maganda para sa matatag o ligtas na estado. Oo, hindi ito magandang senyales para sa pundasyon. Ahmed Sharawi, salamat sa pagbabahagi ng iyong pananaw sa sitwasyon sa Syria at sa pagsama sa amin. Salamat.